Ano to? Kaya aga-aga, kwentong matalim na agad. Gusto lang namin kayong paalalahanan guys na ang paglalaro ng blade, lubhang delikado ha? May nasagap kasi kaming balita na isang physical therapist daw sa Mandaluyong ang nangangako ng ginhawa sa katawan gamit ang blade. Yung tool na meron ako ay makakatulong sa inyo para sa mga sakit sa katawan, mga stiff neck, or any muscle concern. Kayo mga kaaha, maniniwala ba kayo sa kanya? Ang teacher na si Ariel, 2 linggo na raw iniinda ang stiff neck at sakit sa likod niya. Nakabili ako ng hindi magandang klaseng kama. So, ang nangyayari, parang hindi naging pantay yung pagtulog ko. Kaya nang marinig ang pangakong ginawa, na-curious daw siya. Nakita ko yung blade eh. Parang kaya niyang kumitilan tao. To be honest, medyo nag-hesitate ako dahil parang ang laki ng blade eh. Nakakuha kami ng ilang impormasyon tungkol sa blade na ginagamit niya. May laki ito na nasa isang dangkal. Simbigat ng malalaking kutsilyo. At kapal na tulad sa hawakan ng kubyertos. Wow, medyo scary! Ano naman ang kaya nitong gawin sa katawan natin? Sa aming pag-iimbestiga, nahanap namin ang isa sa mga naniwala raw sa talim ng pangakong matatapyas nito ang sakit ng kanyang katawan. Ang kanyang karanasan, ibubunyag niya raw sa AHA. No guys, hindi siya scam. It's legit. Physical therapist siya and sobrang galing. Prank naman pala ang pananakot ng blade na ito dahil sa itsura lang ito'y nakakasindak. Pero wala naman daw talaga itong talim. Ito ang blade therapy. At first natatakot ako kasi akala ko baka masakit or what. Hindi naman pala. Kasi yung edge ng blade niya is sobrang smooth. Na-prank naman tayo ng blade. Ang pangako raw nitong pagtanggal ng mga sakit sa katawan. Walang halong prank. Being a cook or chef, lalo na sa mga 5-star hotel, sobrang heavy and ang hirap ng work. Ilang therapy na nga raw ang sinubukan niya, pero hindi raw lubusang tumatalab. Nakita ko may blade yung ginaganon siya sa likod. So na-curious ako, what's that? And then nung na-try ko siya, sobrang na-relieve ako. Itong blade na to, itong tool na to, ay dinisenyo, dinevelop para makatulong sa muscle pain, mag-improve ng circulation, mag-prevent ng injuries, at for relaxation. Hindi siya blade. Mukha lang siyang blade. Isang licensed physical therapist si Kimberly sa Roa City. At lumuwas siya para mag-master sa nasabing field. Sa tulong ng blade therapy, naayos daw ang crumpled muscles ng katawan. Oh, I'm so lucky today! Meron akong nararamdaman. Anyway, bukod sa muscles, target din ito ang fascia. Ito ang manipis na casing of connective tissue na siyang bumabalot sa bawat organ. Blood vessel, bone, nerve fiber, at syempre pa, muscles. At mapapanatili sila sa tamang pwesto. Pero hindi to basta-basta protection lang guys ha, dahil may nerves din dito, kaya sensitive din ito tulad ng ating balat. It tightens up when stressed. Ang blade therapy daw, malaking tulong para sa mga taong very active ang physical activities. Kadalasan daw sa mga kliyente ni Kimberly ay mga atleta. Ang ilang mga sikat na artista, lumalapit din sa kanya. Sige na nga, magpapauna na akong sumalang sa blade na yan. Sakto at medyo may iniinda ako ngayon. Hindi ako makagalaw ng mabuti. Parang may something dito sa... basta parang generally iniisip ko stiff neck, pero alam ko nanggagaling yung sakit dito sa may shoulder blade. Paggising ko, it could be the way I slept with the kids. Pwede din sa pillow. So, pwede yung pillow mo is too high or too low. Rico! Andala ko na. Okay. You start from here. Yes, kasi part siya ng muscle actually. So yung muscle na, yung traps na masakit sa'yo is from here din siya. Wow, ramdam na ramdam ko. Ang pamumula ng balat, normal lang daw. Matapos ito, mararamdaman na agad ang ginhawa pagkagising kinabukasan. Ayos!
Alam niyo ba na nagsimula ang konsepto ng physical therapy noong 1813? Ito ang pagsama-sama ng massage, manipulation, and exercise na pinangunahan ng tinaguriang the father of Swedish gymnastics na si Per Henrik Ling. Over the years, unti-unti itong na-develop at nagkaroon ng iba't ibang approach, hindi lang para palakasin ang muscles, kundi pati na rin sa ilang sakit tulad ng paralysis. Kaya naiiba ito sa mga pangkaraniwang masahe. Massage is for relaxation. This one naman kasi is for treatment talaga. So kahit sino pwede magpa-treatment ng ganito. Alam niyo ba na may iba't ibang techniques ng therapy na ginagawa sa iba't ibang bansa? Bukod sa mga pagpapatunog ng buto, nariyan din ang paggamit ng apoy. Maging mga hayop nagagamit sa masahe. Going back, buo na raw ang loob ni Ariel para gawin ang blade therapy. Sige, game, laban. Try natin yung blade na yan. Kung talagang mawawala tong sakit ng leg ko tsaka likod. Pwede po kayong lumingon dito sa left. Left. Tapos sa right. Okay. Matapos ang isang oras, Patingin nga po sa right. Ayan. Tapos sa left. Tapos yung ginawa niyo po ulit sa down. Down po. Yan. Tapos turn right. Turn left. Alilingon ko na ng maayos. Parang na-treat yung sakit. Ano pong feeling magaan? Magaan Oo, sir? magaan siya. Parang nawala yung sakit. Magic ba sir? Magic? Yan na lang, magic? Hindi magic. Miracle. Sige sir. madali lang daw hanapin si Kimberly sa Instagram at TikTok for appointment. O paalala lang mga kaaha, Hindi po lahat ng parang mukhang blade or mukhang pwede na siya panghagod or what, pwede nyo na pong gamitin. Kasi ito po ay naaral po namin, nagtitraining po kami. hindi na kailangan dumaan pa sa butas ng karayom ang road to recovery. Thanks to the blade therapy.